Sa mga motoristang mahilig maglagay ng mga palamuti o kaya mga abubot sa inyong dashboard, tanggalin nyo na po yan para maiwasang mahuli. Pati rin pagme-makeup, pagkain at pag-inom habang nagmamaneho, bawal na rin. May unang balita live si Bam Alegre. Bam! Ilang araw pa lang na pinapatupad itong anti-distracted driving law. Kaya naman maraming mga motorista nalilito pa rin hanggang sa ngayon. Ano ba talaga yung mga bawal ilagay sa mga dashboard at windshield ng mga sasakyan? Ayon sa LTFRB, bukod sa mga gadgets, bawal na raw yung mga iba't ibang mga palamuti at mga abubot. Ay alinsunod yan sa Joint Administrative Order 2014-01 na nagbabawal sa defective at unauthorized accessories na banta raw sa kaligtasan sa kalsada. Kabilang na raw rito mga poon at rosaryo. Pati na rin ng ilang nakasanayang accessories tulad ng bobblehead, kumakaway na pusa para sa swerte at maging karatula ng mga jeep. Basta makakasagabal daw sa line of sight, hindi raw ito maaari. Sa mga relihiyoso, paliwanag ni Eileen Lisada ng LTFRB, God is everywhere naman daw at makakaintindi naman daw siya. Maaari naman daw na isuot ang rosaryo bilang pulseras para hindi nga raw ito maging distraction. Bibigyan daw ng LTO at LTFRB ng 1 linggo ang mga motorista para sumunod sa bagong mga alituntunin. Para naman di malito ang mga pasahero sa ruta ng jeep, paglalabas ng LTFRB ng memorandum circular para ilagay ang karatula sa gilid ng sasakyan. Kapag nahuli, 5,000 piso ang paunang multa at may kasama pang impounding. Mga kapuso, pasok din sa reckless driving ang iba pang mga gawain na walang kinalaman sa pagmamaneho tulad ng mga nagme-makeup, kumakain at umiinom. Ang lalabag naman dito, magmumulta ng 2,000 pesos sa unang offense, 3,000 pesos sa ikalawang offense at 10,000 piso sa subsequent offense. Pwede ring suspindihin ang lisensya sa loob ng 3 buwan. Sa tingin nyo ba, kailangan ba pati mga rosary pagbawal? Ay, huwag naman sana bawal to kasi ito yung gabay namin sa pagbabiyahe namin eh. Wala naman sasakay ng pasahero kung wala kaming panel, signboard eh. Batas nila yan eh. Susunod tayo sa batas. Pero sir, katoliko tayo eh. Di ba? Oh. Kung ipagbabawal at bawal at may multa, tatanggalin. Ito si Manong, very good, no? Tinanggal na niya yung kanyang mga karatula at dito na nakasanayan tignan yung ruta na dadaanan. Ngayon, ang bago raw na gagawin, dapat daw dito na raw tayo tumingin. Yung mga nakalagay dito, pwede rin yun nandito sa gilid. Yan, so maglalabas sila ng bagong memorandum circular para yan na yung bagong gabay. No? So, tingnan natin kung paano makakasanayan niya ng mga pasahero yung kapag sasakay sila titignan muna nila yung gilid o kaya yung nandito sa may ilalim. Samantala, dineklara ng Malacanang ni Executive Secretary Salvador Medialdea na si retired Brigadier General Danny Lim na ang bagong chair ng MMDA. At itinuturing na nag-resign na si Brigadier General Lim sa militar noong tumakbo siya sa pagkasenador noong 2010. 4 na taon siyang na-detain sa Camp Crame mula 2006 hanggang 2010 dahil sa pagkakasangkot sa tangkang pagpapatalsik noon kay dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Mananatili pa rin si Tim Orbos bilang General Manager ng ahensya. Yan ang latest mula rito sa Cubao. Balik sa'yo, Igan. Chairman. Tama. Maraming salamat. Bam Alegre.